Most men over 60 walk wrong. That's why they don't lose weight. Yeah. Tai Chi turns every move into fat burning. Magandang gabi po sa bawat isa. Hello, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa at welcome po sa gawain natin ngayon sa ating Power of Prayer. We would like to welcome all of our viewers po dito at maging din sa viewers natin abroad. Lahat po ng mga participants natin yung naka-join sa ating like and share ang ating video ngayong gabi para madami pa pong gawain. At sa lahat po naman ng mga onliners, paki-comment na po lahat ng inyong prayer requests at ang inyong mga pasasalamat sa Panginoon. Nais ko pong magbahagi ng isang Bible verse tungkol sa panalangin. Galing po ito sa Philippians chapter 4 verse 8. Sabi po dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. At ito po ang ating gagawin ngayong gabi. Pero simulan po muna natin sa kumustahan. Meron po tayong tinatawag na Zoom hantahan. At ang ating pong topic ngayon ay tungkol po sa pagpapakita natin ng pagtitiwala natin sa Panginoon. So, ang tanong ko po, magbigay ng isang paraan kung paano mo maipapakita kay Lord ang iyong pagtitiwala sa Kanya, hindi sa sarili mong kakayahan. Ako na po yung magsisimula. May sinasabi po tayo, every gising is a blessing. So, starting today and going forward, pupurihin ko po ang Panginoon pagmulat ng aking mata sa umaga at hihilingin sa Kanya ang pagsama niya sa akin sa buong araw. Hihilingin ko sa Panginoon na i-guide po niya ang bawat desisyon ko. So, next po, gusto ko pong hilingin si Ate Osang na mag-share po. Magandang gabi po sa bawat isa. Ang tanong, magbigay ng isang paraan kung paano maipakikita kay Lord ang iyong pagtitiwala. So, katulad po na nabanggit ni Sherry kanina na verse, it is one of my favorite. Yan po yung sa Philippians 4:6-7. Yan po ang isang pong ay yung panghawakan ang pangako ng ating Panginoon. So, normal lang po sa tao ang mabalisa, pero ano po ba ang sabi ng kanyang salita? Huwag mabalisa. Kung may katiyakan at assurance tayo na tayo ay tutulungan ng ating Panginoon. So, yung kanyang pangako na kapayapaan na mag-iingat sa ating puso. Napakaganda ng yung verse na yun. So, isa pa, dalawa yan ang sa ating, be a worshiper, not a worshiper. Thank you, Ate. Vanessa, can you share next? Yes, Lord. Sabi nga po sa Isaiah 40:31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Kaya sa tuwing araw-araw, sabi nga ni Ate Sherry, every gising is a blessing. Tunay na kapag nagtiwala ka sa Lord, ay lalakas ka at sisiglang mo. Amen. Salamat po. At ngayon po mag-move on po tayo kay Pastor Arnel.
para po sa kanyang katugunan, followed by our opening prayer. Ayan, yun pong sa akin na fresh. Kanina kasi meron kaming ah, ginawa. Meron kaming pinikap na mga gifts para sa outreach ng Messiah Kids. May mga issues na nag-arise kagaya ng sasakyan, driver. So, ang reaction lang naman ng team ay mag-pray tayo. So, pag-pray natin, ma-resolve. So, by the grace of God, na-accomplish yung mission. Nakuha yung dapat kunin. Yung pinoproblema namin na driver tsaka yung sasakyan, naging maayos po ang lahat. So, yun po yung naggagawa ng tiwala natin sa Diyos. Yung mga issues na nag-arise, kung ipagkakatiwala natin sa Diyos, ay magkakaroon ng mas smooth at mas maayos na resolution. Sige po, tayo manalangin sa pagpapatuloy. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo ipinapahiya ang sayo ay nagtitiwala. Ang gawain pong ito, Panginoon, ay pagpapakita, pagpapahayag ng pananampalataya at tiwala sa iyo. Kaya dalangin ko, O Diyos, ang iyong pagsama sa amin sa gabing ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa na bahagi ng streaming na to. At dalangin ko rin namin, Panginoon, yung mga viewers namin. Dalangin ko, O Diyos, maging pagpapala ang streaming na to, even doon sa manonood nito on a later part ng broadcast. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na sa pamamagitan ng ganitong gawain, maipahayag, O Diyos, ang kapangyarihan mo, yung kakayanan mong tumugon sa panalangin ayon sa iyong kalooban. Maranasan ito ng mga tao na kasama namin ngayon, nanonood man sila o nandito sa loob ng Zoom. At patuloy, O Diyos, na ikaw rin ang mapapurihan, ikaw mapasalamatan, at tanging pangalan mo ang maitaas sa pamamagitan po ng programang ito. Patuloy mo kaming samahan, kasihan ng yung banal na spirito ang buong oras na to, at yung presensya mo ang maranasan namin, magkakalayuman kami, pero dalangin ko higit sa lahat, maging blessing po ang bawat sandali na ito. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po, Pastor. At ngayon naman po, meron po akong isang Bible verse na babasahin sa inyo mula naman po sa Awit 100 verse 4. Pumasok kayo sa kanyang templo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat at magpuri sa kanya. Ngayon naman po ay dumako po tayo sa ating worship na pangungunahan ng ating worship leading team. We worship you, Lord. We exalt your name, God. Hallelujah. Hallelujah. Worship you. You are forever in my life. You see me through the sea.
you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Just sing hallelujah. Lift your voices and sing hallelujah. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Praise the Lord. Ngayon naman po ay nais kong ipakilala ang magdadala po ng mensahe ng Panginoon sa atin ngayong gabi. Siya po ang chaplain ng The Lord's Jewels Christian School at kilala ko po siya na may matinding burden po para po sa mga kabataan, ang nag-iisang kaibigan na si Kay. Pinakikilala ko po si Pastor Arnel Luwat. Thank you po. Hindi, yun po ang totoo. Mas kilala akong asawa ko ni Kay kaysa pastor. Magandang gabi po sa bawat isa. Alam niyo po, merong isang picture si dating Presidente Kennedy ng Amerika na naging viral nung panahon na wala pang internet. Kasi yung picture na yon ay hindi tungkol sa kanya, kundi ito po ay tungkol sa kanyang anak na si JFK Jr. At marami po yung picture na yon kung makikita nyo. Ang interesting dun sa story na yon ay, o mga pictures na yon, tung si JFK ay nandoon sa loob ng Oval Office, kung saan ang kanyang dad, ang presidente at that time, may mga images na habang yung kanyang dad na presidente at that time, nandun yung bata sa ilalim ng table ng kanyang dad.
Tapos meron namang image doon, nakatayo siya sa harap ng table habang yung kanyang daddy ay may ginagawa. At meron pang images na habang may meeting yung kanyang dad, kausap yung ilang mga tao sa Oval Office, nandun nakatayo parang sa side yung kanyang anak na si JFK Jr. Alam niyo po, yung mga images na yon ay nagpapakita ng isang napakagandang example ng confidence. Bakit nagagawa ito nung si JFK Jr.? Kasi po, siya ay anak ng presidente. So para sa isang batang to, yung kanyang tatay, hindi niya presidente kasi parang ang age ng bata ay between 4 or 5 or 6. So pumupunta siya sa Oval Office kasi gusto lang niya makita yung daddy niya. So makikita natin doon yung confidence na ito yung daddy ko. So alam niyo po ba, napakahalaga nung magkaroon tayo ng understanding kung sino si God sa buhay natin at ano yung kayang gawin nung confidence na yon na meron tayo. Kung meron po kayong Bible, sa Hebrews chapter 4:16, nandun po yung napakagandang paalala sa atin. So Hebrews 4:16, ganito po ang sabi, "Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need." So paalala po sa atin to, mga mananampalataya, na yung ating ugnayan, relasyon natin sa Diyos through Jesus Christ ay isang napakagandang relasyon na dahil doon pwede tayong mag-approach sa Kanya. Meron tayong direct access kay God through Christ. Di po ba meron tayong direct access? At ang sabi doon, because of that, we can receive mercy and find grace to help us in our time of need. I think yun po yung reason kung bakit tayo nandito. Meron tayong matinding pangangailangan. Araw-araw meron tayong matinding pangangailangan. So ano po yung pwede natin matutunan through this verse? Una, if you have a relationship with Christ, so pag sinabi kong relationship, hindi lang yung kilala mo si Jesus, Jesus is Lord and Savior. Yun po yung relationship na yon. So meron tayong, kung malinaw sa atin that Jesus is Lord and Savior, meron tayong confidence. Saan nanggagaling yung confidence na yon? Hindi dahil sa mabait tayo, hindi dahil sa member tayo ng isang church, or hindi dahil sa Christians, yung ating parents, pero yung confidence na yon galing kay Kristo. Confidence in Christ. So yun yung mahalaga doon. So tayo na merong relasyon kay Jesus, we are encouraged to approach God with confidence. Bakit? Because of Jesus Christ, who is in us. Hindi dahil nga doon sa merit natin. So, mauunawaan natin at maintindihin natin, it is because of Jesus Christ, meron tayong access kay God, who is our Father in heaven. At dahil doon, makakalapit tayo talaga. Anytime, anywhere. Kasi, bakit yung confidence natin dapat na kay Kristo? Kasi, yung ginawa ni Jesus para sa atin. He died on the cross. Mahalaga ho yun. Hindi lang yung for salvation, kundi para din doon sa ma-restore yung ruined relationship, broken relationship with God the Father. So, yung ginawa ni Jesus doon sa cross, He paid for our sins. So, it is finished. Na-accomplish nito yung hindi na-accomplish ng animal sacrifice. So, yung finished work ni Jesus Christ, ang nagbigay sa atin ng confidence na ito ay, yung confidence na yung rooted ito doon sa Word of God, and by faith in understanding na Jesus, He is our Lord, Savior, and at the same time, ang ating mediator between God and us. So siya yung ating mediator. Nandun yan sa Hebrews chapter 4:15. Second, kung meron tayong confidence in Christ, rest assured you can receive mercy and grace. Kasi ang sabi doon, the throne of, diba, yung the throne of grace, yun yung let us approach yung throne of grace. It is a place where we as believers can expect to receive mercy, which is naranasan na natin
when we receive Christ. Yung mga kasalanan natin in the past, napatawad because of God's grace and mercy. At yung grace na yun at mercy, active din yun ngayon sa ating sitwasyon ngayon and in our future needs. Kaya nga, yung grace and mercy na yon, ito ay process na nararanasan ng isang mananampalataya by the grace of God through His various provision. Marami tayong pangangailangan, iba't iba, pero lahat yon tinutugon ng Diyos. So, now, yung pangatlo, we need to pray. We need to approach. Sabi, approach God. So, approaching the throne of grace, ito ay isang invitation to pray. So, mag-pray. Minsan po, I think nung Saturday, nag-walk ako. Early morning, before dawn. Nadaan ako sa Lumang Palengke. Doon sa may Dolores Chapel. Pag nadadaan ako, may nakikita ako nakatayo doon sa harap. Kasi sarado siya. Pero may nagpe-pray. Alam niyo, nalulungkot ako pag ganun. Kasi somehow, alam natin, malaya tayong lumapit sa Diyos anywhere. Kagaya nga sabi ko, anywhere, any situation. Malaya tayong makalapit sa Diyos kasi alam natin yung truth. So wag mo tayong manghinayang. Yung mga ating viewers ngayon, wag lang ho kayong masanay mag-comment. Okay? Ang prayer ko para sa bawat isa, dumating din yung time maging part kayo ng POP as prayer lead. Kasi in that way, na-exercise natin yung ating freedom to approach God's throne so that we can receive grace and mercy. So, ini-encourage tayo ng verse na to na mag-pray, laging mag-pray, maging regular part talaga ito ng buhay natin to seek God's help in times of need. At yun naman ang ginagawa natin. And then, as we approach the throne of God through prayer, yung role ni Jesus Christ as mediator or high priest, yun ho ang pagkakaiba natin sa maraming religion. Imagine, our Lord and Savior Jesus Christ, siya rin yung namamagitan. Meron po akong naging ninong na pastor, in-explain niya sa simpleng paraan yung Jesus Christ as mediator or high priest. Ganito yung naging kwento niya. Sabi niya, magpe-pray ka kay God, sasabihin mo lahat ng gusto mo. Sabi niya, si Jesus nandun at the right side of the throne of God. Pinakikinggan lahat ng prayer mo. Tapos, pagkatapos mo magsabi ng in Jesus name, ganito yung naging illustration niya. Sasabihin daw ni Jesus, Amang Diyos, narinig mo po ang panalangin ng anak kong ito. Lumalapit siya sa iyo, hindi dahil magaling siya. Lumalapit siya sa iyo dahil doon sa kanyang pananampalataya sa akin na yung anak. Na ikaw ay tutugon dahil sa akin na iyong anak. So napakagandang ilustrasyon. Yun po yung narinig kong kwento na hindi ko malimutan. Yung ganun yung ginagawang way ni Jesus to mediate doon sa mga needs natin. Sinasabi niya sa Ama, ito yung mga anak ko, nananalangin sila sa iyo. Meron silang matinding pangangailangan. Tugunin mo po iyon. Hindi dahil sila ay magagaling, mababait, o member sila ng TMCC. Tutugunin mo yun dahil sa kanilang pananampalataya sa akin na yung anak. Di po ba? Ang ganda nun. So, yung confidence natin rooted in Christ, knowing and understanding na nandun siya sa langit. Mediating, namamagitan para sa atin. At pinakikita rin ng verse na to, yung katotohanan na kailangan natin magtiwala sa Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, magtiwala tayo. Dahil ang kanyang biyaya at yung kanyang habag ay laging sapat sa lahat ng nangangailangan. So wag po natin kalimutan, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So let us pray. Panginoon, salamat sa paalala. We who believe in Christ as Lord and Savior, meron kaming freedom, meron kaming confidence. Hindi dahil
on our own merits, but because of our faith in Jesus Christ. Salamat doon sa truth na yon, ng aming Panginoong Jesus ay nandon sa langit, sitting on the throne of grace, mediating for us. Salamat po, dahil ibig sabihin nun, yung mga panalangin namin ngayon, hindi masasayang, ito'y merong kabuluhan lagi. So pagpalain mo po ang gabing ito, pagpalain mo ang bawat isa at tugunin mo ang mga prayer requests by your grace in Jesus' name. Amen. Purihin po ang Panginoon sa powerful message niya na dinala sa atin ni Pastor Arnel. Ito po ay mula sa Hebrews 4, verse 16, confidence sa ating Ama. Meron tayong confidence na lumapit sa Diyos Ama kung may relationship tayo kay Jesus Christ at natanggap natin ng mercy and grace dahil pa rin kay Jesus Christ. Kaya malaya tayong makakalapit sa Diyos ng walang alinlangan. Ngayon po ay lalapit po tayo sa trono ng biyaya ng Diyos at ipapanalangin po natin sama-sama ang bawat pamilya. Sama-sama lumapit sa ating Diyos na mapagkalinga. Ang ating pong prayer focus po ngayong gabi ay ang family. Harmonious and loving relationship sa bawat pamilya, proteksyon sa anumang panganib, physical, emotional at spiritual. Ang Diyos ang maging pundasyon ng bawat tahanan, pagpapala ng Panginoon sa bawat trabaho, hanap buhay at source of income, tuwang ng Holy Spirit sa pag-handle ng resources at finances. Sige po, tayo po lahat ay lumukop. O Diyos na mapagkalinga, lumalapit po kami sa iyong trono ng biyaya. Inilalapit po namin sa iyo ang bawat pamilyang Pilipino, lalo na po ang pamilya ng TNCC, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat membro ng bawat pamilya, lalo na po sa mga atake ng mga kaaway o sa mga pakana ni Satanas, sa anumang karamdaman at sa mga anumang pagsubok sa buhay. Itinataas namin din sa iyo, Panginoon, ang mga magulang na maging magandang silang halimbawa sa kanilang mga anak at pagtibayin mo po ang pag-ibig nila sa isa't isa. We also pray, Lord, para sa mga anak, na ilayo mo po ang mga anak sa anumang panganib at anumang karamdaman, Panginoon. I-bless mo po ang mga bata, Panginoon, na sila ay lumago sa iyong presensya, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Ganun din, Panginoon, i-bless mo po ang mga pamilya, yung kanilang pinagkukuhanan, yung sources of income, their businesses, yung mga trabaho na kanilang tinatangkilik. Nawa, Panginoon, ay maranasan ng bawat pamilya ang iyong pagpapala, Panginoon. Ganun din, Panginoon, ay maranasan ng bawat pamilya ang kapayapaan araw-araw sa loob ng tahanan. At ganun din, Panginoon, yung harmonious relationship ng bawat membro ng pamilya, Panginoon. Ang pag-ibig mo, ang patuloy na mag-ugnay sa bawat pamilya, sa bawat membro, Panginoon. Ganun din ang pag-iingat mo, physical man, emotional man, at spiritual, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa. At ikaw po, Diyos, ang maging pundasyon ng bawat tahanan. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Purihin ka sa tanging Panginoon Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Ate Osang, sa inyong pangunguna sa panalangin para sa bawat pamilya. At ngayon naman po, ay dadako na po tayo sa ating sama-samang panalanginan. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon
na ibinibigay mo po sa amin na kami po ay nakakalapit at nakakadulog sa iyong trono ng biyaya at kahabagan. Salamat o Diyos, salamat, purihin ka. Muli Panginoon, idinadalangin namin sa iyo ang mga kahilingan at mga pasasalamat ni Ate Beth, Panginoon, ni Ate Bea, Panginoon. Thanking God for today, a relatively peaceful commemoration of the 40th year of the People Power. Yes, Lord, nagpapasalamat kami, O Diyos, at nakikigala kami na naging maayos po, Panginoon, ang celebration ng People Power. Salamat po, Panginoon. Ganon din po pasasalamat ni Jerome Nepomuceno, Panginoon. Nagpapasalamat siya, Lord, sa maayos na kalusugan. Panginoon, maraming salamat po sa pagbibigay mo sa kanya ng maayos na kalusugan, Panginoon, at sa iyong pag-iingat. Salamat. Panginoon, ang kahilingan naman ni Ate Evelinda, Panginoon, panalangin sa work o sa isang condo unit, Emmy's Place as a host na magkaroon ng guest short or long term. Salamat sa patuloy na pag-iingat sa pamilya at pag-provide sa lahat ng pangangailangan. Yes, Lord, Panginoon, nilalapit ko sa iyo si Ate Evelinda, Panginoon, yung kanyang hinihiling na trabaho, Panginoon. Bilang host, Lord, ikaw po ang sumama sa kanya. Bigyan mo siya ng kalakasan ng katawan at wisdom upang magampanan po niya ang kanyang trabaho ng maayos. Ganon din yung pasasalamat, patuloy na pag-iingat mo, Panginoon, sa kanyang buong pamilya at pasasalamat, Panginoon, sa pag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Salamat, Panginoon, salamat. Ganon din ang kahilingan ni Ate Beth para sa Simon family, Panginoon, sa kanilang dinaranas ngayon na pagdadalamhati sa pagyaw ni Kuya Dante, Panginoon. Nawa po ay maranasan nila yung peace at comfort na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, hallelujah. Hallelujah. Patuloy po natin ipinalangin si Ate Jackie Lou Zalameda. Thank you, Lord, for answered prayer for my daughter Julian's tuition fee. Ang patuloy na kagalingan ko at pag-provide ng pambili ng meds ko. Yes, Lord. Kayo po ang aming Jehovah Jireh, Panginoon, na nagpo-provide ng lahat, Lord God. Tuition fee man po ito or gamot, Panginoon, pagkain sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po. Ganon din po yung kahilingan ni Ate Daisy Simon. Papurit pasasalamat sa ating Panginoong Jesus sa patuloy na pagsama sa amin sa gabi-gabing naming gawain sa burol ni Kuya Dan at sa kalakasan ng aming katawan. Dalangin ko po ang kagalingan ng aking pamangkin na si Jico at naway makalabas na siya ng hospital. Lord God, sa pamilya mo po ni Ate Daisy at ni Ate Ami, Lord God, sa burol po ni Kuya Dante, Panginoon, kayo po yung hihipo sa mga puso nila kapag sila'y nalungkot, Lord God, at higing lakas nila po sa gabi-gabing ginagawa nila, Lord God. At ang pamangkin din po ni Ate Daisy Simon, Lord God, na si Jico, binibigay po namin ang kanyang kagalingan, Lord God, at makalabas na siya sa hospital, Lord God. And praying for Ditas Fernandez, pray for healing my lower back, Lord. Lord, kahit po lower back po, Lord God, kayang-kaya mo po itong pagalingin, Panginoon. And kay Elsie De Leon Fabro, Lord, heal my knee pain, Lord God. Lord, hipuin mo po ang buo nilang katawan, Panginoon. Ibalik mo po ang kanilang lakas, Panginoon. Ibalik mo po yung sigla, Panginoon, para sa kanilang araw-araw na hanap buhay, Panginoon, at sa kanilang pamilya, Lord God. Pinataas po namin itong panalangin namin, Lord God, na may pasasalamat, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong manalangin. Mula po kay Chris, nagpapasalamat po siya sa pagsama at pag-iingat mo, Panginoon, sa pag-pick up ng mga boxes at materials for OCC.
Salamat, Panginoon, sa kalakasan na ipinagkaloob mo sa kanila. At salamat din po sa kaayusan na ipinahintulot mo po na matapos po nila ang gawaing ito. Pinapanalangin po namin, Panginoon, ang katagumpayan ng gaganaping OCC o Operation Christmas Child, na ikaw po ang mataas sa buhay ng bawat isa na magkakaloob dito, na involved dito, at maging po yung mga beneficiaries sa OCC, Panginoon. Nilalapit din po namin sa iyo, Panginoon, si Tita Bess. Siya po ay magkakaroon ng nuclear heart scan sa March 3rd sa Cardinal Santos Hospital. Panginoon, pawiin mo po lahat ng kanyang alalahanin at hinihiling po namin, Panginoon, sa mapagpalang pangalan mo, Panginoon, ay magkaroon po ng favorable results ang test na ito, at hinihiling namin ang pagsamo mo sa kanya, Panginoon, at hinihiling din namin, Panginoon, na pagalingin mo po ang katawan ni Tita Beth, lalong-lalo na po ang kanyang puso, Panginoon. At hinihiling namin, Panginoon, na ayon po sa kalooban mo, ay hindi na po siya mag-undergo ng surgery. At dalangin namin, Panginoon, ang kaayusan ng kanyang pagpapatest, O Lord. We also pray, Panginoon, for Lorna. Nagpapasalamat po siya, Panginoon, sa iyong paggabay, sa iyong patnubay and financial provision sa kanilang buong family. Panginoon, salamat po sa pinaparanas mo sa buong Mauricio family, na sila po ay nagpapatutuo sa iyong katapatan. Ikaw pong aming mapagmahal na Ama, at patuloy po ang iyong pagpapakita ng iyong pag-ibig at katapatan. Dalangin namin, Panginoon, na ma-enrich pa po lalo ang kanilang pananampalataya sa iyo at lumago po ang kanilang pananampalataya. We also pray, Panginoon, for Ate Mirna, na humihingi po ng kagalingan for Gemma Loyola, who was diagnosed with stage 4 cancer. Lord, wala pong mahirap sa iyo. Hinihiling po namin, Panginoon, ang kanyang kagalingan, at naway maging maayos po yung treatment ng kanyang karamdaman. And we also pray for financial provision sa kanyang pagpapagamot. Lahat po ito ay aming hinihiling ng may kalakip na pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Basahin ko po sa Marcos 11:24. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yun at matatanggap nga ninyo. Hallelujah. Panginoon, muli po, dumudulog po kami sa iyo para po kay Jackie Lu, Panginoon. Patuloy po na pag-iingat at pag-guide sa kanila, sa kanilang pamilya, at sa mga tao may karamdaman. Pagalingin mo po sila, O Lord. Yes, Lord. Panginoon, muli po, tinitiwala po namin sa iyo ang lahat ng kahilingan ni Jackie Lu, lalo na po yung mga taong may karamdaman. Panginoon, idali mo po sa kanila ang iyong kapangyarihan na nagpapagaling sa pangalan ni Jesus. Ganon din po ang kahilingan ni Ruel, Panginoon, praying, nananalangin po para sa kanyang Kuya Alan, restoration sa kanya na bumalik na sa normal ang kilos niya. Yes, Lord. Panginoon, hindi po maiksi ang iyong kamay upang hindi abutin si Alan, Panginoon, at ibalik, Panginoon, ng kanyang kalusugan, Panginoon. Ganon din ang kanyang mga normal na pagkilos, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ang kahilingan niya, pag-iingat sa mama niya sa araw-araw at good health, financial provision sa daily needs nila, Panginoon. Yes, Lord, Panginoon, yung pagsama mo po sa mama ni Ruel sa araw-araw, gan maayos na kalusugan. At Panginoon, yung financial provision na kailangan nila sa kanilang pang-araw-araw, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya Panginoon, salamat po sa gagawing pagtugon. Ganon din po, Panginoon, salvation sa kapatid niya at sa family nila, pagpapala sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Yes, Lord. Panginoon, nawalo, open mo, O Diyos, na makakilala rin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid ni Robert, Panginoon. Ganun din, Panginoon, yung blessing
na inilalaan mo para sa kanila, nawa po ay maranasan nila ito, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, praying for an unspoken prayer request. Yes, Lord, Panginoon, batid mo ang laman ng puso ni Ruel, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay sa iyong kaparaanan at sa iyong papanahunan, sasagutin mo itong unspoken prayer ni Ruel na to, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat. Purihin ka sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sabi po sa awit 131:2, sa gitna ng paghihirap, kay Yahweh ay dumalangin. Panginoon, ako yung dinggin. Kapag ako'y tumataghoy, dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng tulong. Yes, Lord. Patuloy po natin panalangin si Ate Mirna Valdivia, healing for Linda Andres with gallbladder stones, wag na maoperahan. Yes, Lord. Wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Ang lahat po ng sakit na ito, Lord God, ay posible, Lord God, para sa inyo, Panginoon. Imposible po sa mga tao, pero sa inyo po, posibleng, Panginoon. Nagtitiwala po at nananampalataya kami sa kapangyarihan niyo, Lord God, na wag na maoperahan si Ate Linda Andres, Lord God. In Jesus' name. At kay Kuya Buddy Angeles po, continue prayer for my friend Eddie, who will undergo her second chemotherapy, praying that her body will react to the medical procedures being undertaken in Jesus' mighty name. Yes, Lord. Ipuin mo po ang mga broken bodies, Lord God. Simula sa maliit na parte ng katawan nila, Panginoon. Binibigay po namin lahat ito sa inyo, tinataas, Panginoon. Undergo ng chemotherapy, Lord God, procedure ng undertaken, ng medical procedure. In Jesus' name. At kay Ate Suzette Alarcon po, praying for healing for my left eye. Thank you, Lord, sa kagalingan. Thank you, Lord. We praise you, Lord God. We thank you, Lord, para sa kagalingan ni Ate Suzette. At ganun din po kay Ate Jackie Luz Alameda, praying for unspoken prayer request. Lord, dadating po yung oras na mag-grant po yung prayer niya, Panginoon. Laman po ng puso niya, Panginoon. Naririnig niyo po ito kahit hindi niya nabanggitin or lumabas sa bibig niya, Panginoon. Dahil po nakikinig kayo sa lahat ng aming panalangin, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Mahal na mahal ka po namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Nais ko lang pong ibahagi ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Pagpasalamat kayo kahit anong mangyari dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Para sa inyo na mga na kay Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Lord, nagpapasalamat po si Grace sa pagpapala mo sa kanila sa araw-araw. Tunay, Panginoon, na ikaw po ay mapagpala at kapag ikaw po ay nalulugod, Panginoon, you bless us many times over. So salamat, Panginoon, sa nararanasang favor ni Grace at ng kanyang pamilya. Inihiling din po niya, Panginoon, na pangunahan mo po ang kanilang buhay. Ikaw ang maghari sa puso ng bawat isa sa kanila. Salamat, Panginoon, dito po sa kahilingang ito ng iyong anak. At hinihiling din po niya na tulungan mo po sila na sumunod sa kalooban mo. Panginoon, pinadala mo po sa amin ng Holy Spirit to be our helper. At hinihiling po namin ang pagsama ng Holy Spirit sa kay Grace at sa kanyang pamilya dahil gusto ko po nilang i-honor sa pagsunod po sa iyo, Panginoon. Nilalapitin po namin sa iyo si Derek. Nagpapasalamat po siya sa lahat ng blessings na binibigay mo sa kanilang buong pamilya. Salamat, Panginoon, sa pananampalataya niya. Siya po ang head ng family at ikaw po ang kanyang pinananampalatayanan. Kaya pinaparanas mo po sa kanila ang mga biyaya mo, Panginoon. Nagpapasalamat din po siya, Panginoon, dahil sa iyong katugunan na laging on time. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa buhay ni Kuya Bong Salas. Sila po ay may inaabot sa Sitio Victoria, Panginoon. Nihiling po namin, Panginoon, yung iyong guidance, protection, and provision sa kanilang paghayo,
At dinadalangin namin, Panginoon, yung paggabay mo po sa mga workers na kasama po niya, si Victor, Lorena, and Ate Jo, tuwing sila po ay nagre-reach sa mga tao para sa iyo every Thursday. Panginoon, salamat po sa biyaya mo sa buhay ng bawat isang anak mo na nananampalataya sa iyo. At hinihiling namin, Panginoon, na patuloy pa pong marami pa po ang makakilala sa iyo. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay patuloy na lumapit sa trono ng biyaya ng ating Diyos na makapangyarihan. Panginoon namin Diyos, ikaw po ang dakilang manggagamot, ikaw po ang Diyos na mabuti, ikaw po ang Diyos na mapagmahal, ikaw ang Ama. Ikaw ang aming amang patuloy na tumutugon sa aming mga panalangin. Ilalapit namin sa iyo ang panalangin ni Elaine Lapus, Panginoon. Praying for clarity and prayer for guidance in making a decision. Yes, Lord. Samahan mo po si Elaine, Panginoon. Bigyan mo po siya ng kalinawan ng isip, Panginoon. At gabay sa mga decision making niya, Panginoon. Bigyan mo po siya ng karunungan, Panginoon. Huwag mo po siyang pababayaan, Panginoon. I-guide mo po siya sa tamang daan na dapat niyang lakaran, ganun din sa mga desisyon na dapat niyang gawin. Ito man po ay malaki o maliit, O Diyos. At samahan mo po siya sa pangalan ni Jesus. Ganun din po si Lorna Parpan Mauricio, Panginoon. Praying for comfort ni Lord sa family Mediado dahil po sa sa kabilang buhay na ni May Sonia Mediado. Yes, Lord, Panginoon, nawa maranasan ng pamilya na to yung comfort, yung peace, yung kapanatagan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, ay maranasan niya nila ang kapayapaan ng kanilang isip at puso na nagmumula sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus. Ganun din po, Panginoon, yung pasasalamat po ni Ate Christine Valle, Panginoon, sa guidance at sa provision po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, katuloy ay nakikisa sa kanyang pasasalamat sa walang sawa mong paggabay at pagtulong sa kanila sa araw-araw. Salamat, Panginoon. Salamat. Ganun din po ang panalangin po ni Ruel, praying for salvation sa mga kapitbahay nila, Panginoon. Ipuin mo sila, Panginoon, at maging tahimik na po, Panginoon, ang lugar nila, Panginoon. Lord, ikaw po ang maghari sa kanilang lugar, Panginoon. Pangunahan mo po si Ruel sa kanyang gawain doon, kung siya man po ay may OBS, Panginoon, at nawa makita sa kanyang buhay, Panginoon, kung paano mo po siya ginagamit, maging asin at ilaw siya, Panginoon, kung sa kanyang komunidad na tinitiriran, Panginoon. Yes, Lord, at nawa maranasan sa lugar nila, Panginoon, yung kapayapaan na nagmumula sa iyo sa pangalan ni Jesus. Ganon din po ang pasasalamat ni Jackie Lu, Panginoon, sa iyong katapatan sa kanyang buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy mong pinararanas kay Jackie Lu, Panginoon, ang iyong katapatan, ang iyong mga pangako. Salamat, Panginoon. Salamat. Sa iyo po lahat ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Purihin ang Diyos. Amen. Yes, Lord. Patuloy po natin ipanalangin si Ate Vangie Reyes Tarsol. Salamat, Panginoon, sa maghapon at mga biyaya. Salamat, Panginoon, sa kalakasan at pagkain sa araw-araw. Lord God, maraming salamat po sa inyong mga biyaya na sapat, Panginoon. Sapat na sapat at hindi nagkukulang, Lord God. At para kay Jerkins Tersol, ang aking asawa na way gabayan, patnubayan, pagkaingatan mo siya, maging permanent na yung dismissal ng kaso nila. Tulungan mo rin po ang aking asawa sa financial, Lord God, sa lahat po ng provision, Panginoon, sa pamilya nila, sa asawa ni Jerkins Tersol, Lord God, yung kaso po nila, Panginoon, ay maging permanent na in dismissal, Lord God. At sa kanilang financial needs, Panginoon, bigyan niyo po sila sa kanilang pang-araw-araw, Panginoon. In Jesus' name, at
prayer ni Ate Beatrice Angeles. Thank you, Lord, for answered prayers. The job opportunity offers are received by my daughter. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoon. Favor blessings on all working members of our family. And protection for the student, grandchildren on their daily activities. Yes, Lord. Maraming salamat po sa lahat ng uri ng biyayang binibigay mo sa pamilya ni Ate Bea, Lord God. And provision for medical needs of Kuya Buddy and myself. Yes, Lord. Kayo pong magpo-provide ng lahat ng kanilang kailangan, mapa-financial, sa kanilang katawan, Lord God, medicine, Lord God, na pong mahirap sa inyo. Maraming salamat po. Tinataas po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ilapit po natin ang mga kahilingan ni Kuya Bong at ni Pastor Ramiden. Panginoon, nagpupuri po at nagpapasalamat si Kuya Bong sa blessings mo sa kanilang family, maging sa mga kapatid po niya, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil binibless mo po yung pananampalataya ni Kuya Bong. At nagpapasalamat po kami dahil sa kabila po ng mga pagsubok ay nandoon po ang pagsama mo at ang biyaya mo sa kanilang buong pamilya. Hinihiling po namin yung protection, good health at provisions sa lahat ng kanilang daily needs. Ikaw po ang aming Jehovah Jireh, Panginoon. Hinihiling po namin na tugunin mo po ang kahilingang ito ni Kuya Bong. We are also praying for Pastor Ramiden's request for a high enrollment of students across all levels for the upcoming school year sa Lord's Jewels Christian School. Panginoon, hinihiling din po namin sa iyo na mag-develop po ng deep hunger and thirst for righteousness and a personal relationship with Jesus ang bawat student. Ito po yung mission ng school, kaya po ito itinatag at hinihiling po namin, Panginoon, na hipuin mo po ang puso ng bawat student, bawat teacher at bawat staff upang mapunan po ng iyong presensya yung hunger and thirst po nila para sa righteousness, Lord. We also pray, Lord, na yung parents and guardians po ay maging financially blessed so that they can afford the school fees. Hinihiling namin, Panginoon, na magpatuloy po ang enrollment at kung meron man pong financial problem, Panginoon, ang mga parents and guardians, kaya hindi po sila makapag-enroll, dalangin namin, Panginoon, na punan mo po ang pangangailangan na ito para tumaas po yung enrollment ng students sa LJCS. We also pray for the leadership of LJCS. Please empower Ma'am Eva with fresh anointing and wisdom sa kanyang leadership ng team at ng school board, kasama po si Kuya Noni. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong paggabay at ito po ay aming ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Salamat po sa mga katugunan, Panginoon. Tunay na ikaw ay Diyos na nakikinig at tumutugon sa aming mga panalangin. Muli, Panginoon, inilalapit namin sa iyo. Nagkakaisa kami, Panginoon, sa pananalangin, sa paglapit sa iyo, lahat ng mga prayer request ng aming mga kapatiran, ganun din po ng aming mga kasama, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Salamat sa iyong gagawing pagtugon. Inilalapit ko po sa iyo ang kahilingan po ni Lorna, ang laging pagsama ng Panginoon sa kanyang anak na nag-work, maging sa dalawa kong manugang. Thank you, Lord, sa pag-protection po sa kanila. Yes, Lord. Salamat po, O Diyos, sa iyong pag-iingat sa kanyang mga anak, pagpasok sa trabaho, ganun din sa kanyang mga manugang. Salamat, Panginoon. Salamat po. Ganun din po ang kahilingan, pray ni Connie, Panginoon, Connie Gallardo, praying for unspoken prayer request. Lord, alam mo ang naisin ng kanyang puso, Panginoon.
Nawa o Diyos, ito po ay iyong tugunin ayon sa kalooban mo, sa kapanahunan at sa kaparaanan mo, Panginoon. Salamat po sa iyong gagawing pagtugon. Ganon din po ang kahilingan ni Christine. Panalangin po para sa kanyang mga OBS, patuloy na paglagong espiritual, paglalim sa kanilang pananampalataya, at patuloy na pagkilos ni Lord sa kanilang mga buhay. Yes, Lord. Panginoon, wala pong imposible sa iyo. Hindi po maiksi ang inyong kamay upang hindi abuting isa-isa ang mga OBS po ni Ate Christine, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang kikilos sa buhay ng bawat isa sa kanila, Panginoon. Ganon din kagalingan sa may karamdaman, patuloy na pag-iingat in Jesus' mighty name. Yes, Lord. Panginoon, sa iyo namin po idaloy mo po ang iyong kapangyarihan ng kagalingan mula sa kanyang ulo, kung sino man po ang may karamdaman, to sa kanyang OBS, Panginoon, mula sa kanyang ulo hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri, Panginoon. Pagalingin mo po siya sa pangalan ni Jesus. Ganon din si Arlene De Leon, praying for speedy recovery of my hands. Thank you po. Yes, Lord. Panginoon, yung recovery ng kanyang kamay, Panginoon. Yes, Lord, kung ano man po ang naging depression nito, Lord God, sa isang salita mo lamang, gagaling po ang kanyang kamay, Panginoon. Magiging maayos na po ito at babalik po ito. I-restore mo po ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, ang aming pong mga inilapit sa iyo at idinulog. Lahat pong ito, Panginoon, tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, sabi po sa awit 145:18 to 19, siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. Bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa kanya, kanyang tinutugon. At kung nagigipit, hinahango sila. Panginoon, patuloy po namin itinataas sa iyo ang prayer ni Robbie Milian Caballero, Lord God. Panginoon, salamat po sa lahat ng blessing, paggabay at pag-iingat sa amin. Yes, Lord. Thank you, Lord. Patuloy mo po silang gabayan ngayon sa Batangas, Lord God. Sama-sama po silang pamilya doon, Panginoon, na masaya at nagmamahalan, Panginoon. Salamat po sa provision niyo po, naway maging maayos po ang pag-uwi ni Al dito sa Batangas. Yes, Lord. Panalangin po para sa immersion ni Alexa, naway maging maayos po ang 10 araw na immersion niya. Panginoon, ingatan niyo po si Alexa, Lord God, sa kanyang 10 days na immersion, Lord. Ingatan niyo po siya sa kanyang pag-alis at kanyang pagbalik, Panginoon. In Jesus' name. At panalangin po para sa defense ni Jacob bukas na naway i-defend nila ng maayos. Yes, Lord. Gagabayan niyo po si Jacob, Panginoon. Kayo po yung manguna sa kanyang defense, Panginoon. In Jesus' name. Ganon din po ang panalangin ni Isosile Santos, praying for our business, ihawan at damitan, gayon din ang bagong cart at pagpapaayos ng bahay namin. Panginoon, ang lahat po ng pangangailangan ng inyong anak, Lord God, ay tutugunan ng aming Panginoong dahil kayo po ay nagmamahal sa aming inyong mga anak, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Mula po sa James chapter 1 verse 6. Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. Dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. I-manifest po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon sa patuloy po nating pananalangin. Lord, nilalapit po namin ang kahilingan ni Robbie na para po sa kanyang ate Sherilyn Duque, para sa kagalingan ni Bless. Panginoon, kung ano man po ang karamdaman ni Bless, siya po ay iyong pagalingin. Ipatungo po ang iyong mapagpalang kamay at maranasan po niya, Panginoon, ang kaginhawahan at kagalingan mula sa iyo. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang kahilingan ni Jackie Lou para sa protection and guidance ng kanyang
daughter na si Julian. Hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong pagpapala sa kanyang pag-aaral. Salamat, Panginoon, dahil sinusustain mo po sila araw-araw. At dalangin namin, Panginoon, na ikaw po yung magkaloob ng lahat ng pangangailangan ni Julian hanggang siya po ay makatapos. Lord, we also pray for Lucinda na pagkalooban mo po siya ng kalakasan. Ikaw po ang nakakabatid ng kanyang pinagdaraanan ngayon, Panginoon. Sa kabigatan po na kanyang nararamdaman, Panginoon, ikaw po ang tumuwang sa kanya. We lift her up to you, Panginoon. Maranasan po niya ang presence ng Holy Spirit, Panginoon. Ang pangako mo po, if we are heavily burdened, pwede po kami lumapit sa iyo at ikaw po ang tutulong sa amin. At ito pong aming hiling para kay Lucinda. Ganun din, Panginoon, yung nilalaman ng puso niya na inilalapit po niya sa iyo ay iyo pong katagpuin, Panginoon. At ang kahilingan po na ito, Panginoon, ay i-turn mo po into a testimony para lalo po pong madakila ang iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong pagtugon. Ganun din, Panginoon, for Ate Vilya, hinihiling po namin na mawala ang pagkahilo at ang pag-ayos ng creatinine levels ng kanyang katawan. Ganun din po ang kagalingan sa kanyang UTI. At dalangin na namin, Panginoon, na bumaba na po ang sugar level ni Ate Vilya. Paranas mo po sa kanya, Panginoon, ang kagalingan. Lord, we also pray for the MK teachers, Messiah Kids teachers, at ng bata na kanilang tinuturuan, maging ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Ibuhos mo po ang iyong mayamang pagpapala at even from a young age, Panginoon, ay palaguin mo po ang kanilang relationship sa iyo at pagpalain mo din po ang relationship nila sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa The Messiah Kids at dalangin namin na mas marami pa pong bata, kabataan, Panginoon, ang maabot ng gawaing ito para po sa for your greater glory, Lord. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Panginoon, muli po, dumudulog po kami sa iyo. Kahilingan po ni Pastor Amiden. May women reach more women for the Lord, and may leaders lead well and raise more leader. Yes, Lord, Panginoon, nawa po loobin mo na marami pa po, Panginoon, ang tumindig bilang mga leaders, lalo na po sa mga kababaihan, Panginoon. Pangunahan mo po ang kababaihan sa pamumuno, Panginoon. Yes, Lord, at nawa loobin mo ay makapagpatay, especially, Lord God, sa mga diesel, Panginoon, nawa po ay makapag-raise din sila ng mga leaders, Panginoon. Yes, Lord, praying for AXBI student to embrace God's purpose for their lives, being equipped, empowered, enriched, and engaged for your glory. Yes, Lord. Panginoon, nilalapit namin sa iyo ang mga estudyante ng AXBI, Panginoon. At nawa, O Diyos, kung ano man po ang kanilang natututunan, nawa po ito ay magamit nila, Panginoon, sa ikalalago ng iyong kaharian, Panginoon. Ganun din si Nery, Panginoon, nagpapasalamat po siya sa pag-iingat mo sa kanilang 3 anak, Panginoon, sa pagpasok nila sa school araw-araw. Yes, Lord, maraming salamat po sa iyong pag-iingat, sa iyong paggabay sa anak ni Nery, Panginoon. Yes, Lord, huwag po silang pababayaan sa kanilang araw-araw na pagpasok sa paaralan. Salamat, Panginoon. Salamat po. Ganun din ang kahilingan ni Gretchen, Panginoon. Panalangin para sa kanyang anak na si Lucas. Nawa po ay gumaling na po siya at gabayan palagi ang asawa niya na nag-work sa malayo. Yes, Lord. Panginoon, na idaloy mo po kay Lucas ang iyong kapangyarihan na nagpapagaling dahil ikaw, O Diyos, ang aming dakilang manggagamot. Ganun din po, gabayan mo rin po ang kanyang asawa na araw-araw ay pumapasok sa trabaho, Panginoon. Lalo na po sa lugar na malayo, Panginoon, yung protection mo at guidance mo po
kanyang asawa, Panginoon. Ingatan mo po ito, ilayo sa anumang ligalig, anumang panganib, Panginoon. Ganon din po, praying for good health sa family nila at guidance. Panginoon, hinihiling po namin sa iyo na pagkalooban mo po ng maayos na kalusugan ang bawat membro ng kanyang pamilya, Panginoon. Ganon din yung guidance mo, Panginoon. Ikaw po ang gumabay sa kanila sa kanilang mga pang-araw na buhay, Panginoon. Panginoon, ang aming pong samot dalangin na to ay aming pong itinataas sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good health sa family. Yes, Lord. Patuloy po natin panalangin si Niña Saints, praying for all struggles, anxiety that leads to depression of my daughter Jasmine Mateo from her work. Truth will prevail and justice achieved. Yes, Lord. Nananampalataya po kami na walang imposible sa inyo, Panginoon, na mananaig lagi ang katotohanan na kaloob ninyo, Panginoon, na kayo yung maghahari sa puso ng may mabuting puso, Lord. Sa puso ng nananampalatayang anak mo, Panginoon. Lalabas ang katotohanan sa huli, Panginoon. At praying for Ate Beth Candelaria, praying for spiritual and physical healing for Migs. Safety and protection for my family who goes to work every day and my grandchildren who goes to school. Lord God, ingatan mo po sila ng inyong kapangyarihang kamay, Lord God. Safe, may protection niyo po, Panginoon, ang pamilya at mga apo ni Ate Beth, Lord God. At ang spiritual and physical healing for Migs, Panginoon. Kayo po, namin pinagkakatiwalaan, Lord. In Jesus' name. At kay Ate Lorna Parpan Mauricio, tuluyang kagalingan ni Kanini Francisco. Igalaw po niya ang kanyang buong katawan at palakad muli. Salamat rin po at 78th birthday po niya noong Monday. Thank you, Lord, sa bagong buhay. Sa 78th birthday po ni Ate Nene Francisco, Panginoon. Kagalingan pong muli, kagalingan na galing sa inyo aming Panginoon, na maigalaw ang kanyang buong katawan, Lord God. Nothing is impossible to you, O Lord, na makakalakad siyang muli, Lord God. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong manalangin. Lord, nilalapit po namin ang mga kahilingan ni Teacher Joanna and ni Christine. Hihiling po namin, Panginoon, ang patuloy na paglagong espiritual ng CLC, maging ng mga OBS na nire-reach po nila, Panginoon, para sa'yo. Ito po yung mga nire-reach po nila sa Salamat, Amihan, Bukaldos at Bulacan Street. Panginoon, salamat po dahil patuloy po silang nakakahayo at hinihiling namin, Panginoon, na samahan po sila every time po na pumupunta po sila sa mga dakong ito. At hinihiling namin, Lord, sa biyaya mo na yung pong mga naririnig nilang salita mo, Panginoon, ay maging mabunga po sa buhay ng bawat isa sa mga inaabot nila dito. Dalangin po namin na palaging ang pangalan mo ang maitaas sa kanilang mga buhay at hinihiling din po namin yung provision mo, your protection, guidance, and healing ang maranasan po nila, Panginoon. Nananalangin din po kami, Panginoon, para sa pinsan ni Christy na nag-aantay pa po para sa operation sa kanyang mata. Lord, hipuin mo po yung mata ni Lizelle right now. And by the blood of Jesus, we claim healing, Panginoon, for Lizelle. Dalangin po namin na matawagan na po siya para ma-schedule na po yung kanyang surgery, Panginoon, dahil nahihirapan po siya sa kanyang everyday activities, Panginoon. Lord, we pray for the restoration of her vision, Panginoon. Ikaw po ang manguna at dalangin din po namin, Panginoon, na ihanda mo po physically and mentally si Lizelle sa kanyang pag-undergo ng procedure
We also pray for your provision, Panginoon, sa lahat ng gagastusin para sa kanyang treatment. Salamat, Panginoon, for being such a good and loving Father, and we continue to trust in you, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, sa ayon po sa unang Pedro 5:7, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ay mamalasakit. Amen. Muli po ating ilapit sa ating Panginoon ang mga kahilingan ni Kuya Gary, prayers para sa kapatid ko who is undergoing chemotherapy. Kaya niya ang side effect and miracle healing, stronger and faith. Yes, Lord, Panginoon, ikaw po ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. Hipuin mo po siya sa iyong kapangyarihan na nagpapagaling. Aalisin mo po, Panginoon, ang kanyang sakit sa pangalan ni Jesus. Mararanasan niya, O God, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. In Jesus' name. Ganun din po kay Kuya Ed Mendoza, Panginoon, praying for unspoken requests. Lord, give me more patience, strength, and endurance and love. Yes, Lord, kung ano man po ring Panginoon, yung kanyang unspoken prayer, Lord God, batid mo ang laman ng kanyang puso, ang kanyang naising, kung ano man po itong kahilingan niya. Panginoon, wala pong imposible sa iyo. Malaki man po ito o maliit, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na tumutugon sa mga panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Pagkalooban mo pa po si Kuya Ed ng maraming katiyagaan, kalakasan ng kanyang pangangatawan, ganun din ang strength, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, punuin mo po ang puso niya ng pag-ibig, Panginoon. Panginoon, salamat po. Salamat po sa iyong gagawing pagkilos dito sa prayer request na to ni Kuya Ed, Panginoon. Ganun din po ang kahilingan ni Ate Lynn, Panginoon, praying for Buson Church Planting na lalo silang magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon sa kabila ng maraming mga pagsubok. Yes, Lord. Panginoon, palitan mo ng pag-asa ang mga pangamba, ang mga takot na dala ng maraming pagsubok, Panginoon. Maranasan na ng mga church planter na to, Panginoon, dito sa Buson, na ikaw, O Diyos, ay Diyos ng pag-asa, ikaw ay Diyos na mapagmahal, ikaw ang Diyos na tumutugon sa mga panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. At nawa, O Diyos, itong kagalingan ng mga may karamdaman at probisyon sa lahat ng mga pangangailangan. Yes, Lord. Panginoon, hindi po maiksi ang iyong kamay upang hindi abutin ang lahat ng may karamdaman. Dahil ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Daloy mo po sa kanila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na nagpapagaling. Ganon din yung provision na sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Ikaw po ang aming Jehovah Rapha, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo at ikaw rin po ang Diyos na nagsusustain ng lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gagawin mong pagtugon sa kahilingan ni Kuya Gary, ni Kuya Ed Mendoza, at ni Ate Lynn, Panginoon. Salamat po sa iyong pagtugon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi po sa awit 34:8, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Yes, Lord. Patuloy po tayo sa panalangin ni Ate Myrna Valdivia. Maayos na ang conflict ni Christy and Edwin. Ang pag-ibig at kalooban mo ang masunod sa buhay nila, Panginoon. Yes, Lord. Ipuin mo ang puso ng mag-asawang ito, Lord God. Ibig mo lamang ang papasok sa kanilang puso, Panginoon. At wala nang iba na gawain ng kaaway, Lord God. Buhos mo po ang blessing sa kanilang dalawa, Lord God, sa loob ng kanilang pamamahay at sa buhay nila, Panginoon. In Jesus' name. At ang prayer ni Ruel Nunez, wisdom and knowledge sa darating na exam ngayong Friday ng anak ko na si Raven. Yes, Lord. Pangunahan mo po ang anak ni Ruel na si Raven, Lord God, sa kanyang exam ngayon.
ngayong Friday. Jesus name. At ang prayer ni Ate Beth Espiritu Candelaria, blessing sa business ni Elise at Romel, blessing sa work ni Robbie at Migs, at blessing sa mga work nila. Panginoon, punong-puno po kayo ng biyaya sa buhay ng naming mga anak mo, Panginoon. Sa buhay ng mga apo ni Ate Beth, sa business ng kanilang pamilya, Panginoon. Walang hanggang blessing, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. At ang prayer ni Christine Valle, panalangin ko rin po para sa bayo ko ang lubusang kagalingan sa kanyang cancer na naoperahan last time. I-provide mo rin po, Lord, ang kanilang panggasto sa tuloy-tuloy na gamutan. Gawin daan mo rin po nawa ito para makakilala po siya at ang kanyang buong sambahayan sa iyo, Lord. Yes, Lord. Tinataas po namin itong pamilya na to, ng kanyang bayaw, Panginoon, na ang kagalingan namin mumula sa inyo, Panginoon. Yes, Lord. Tunay na walang imposible sa inyo, Panginoon. At gamitin mo po ito para makakilala silang buong pamilya sa inyo, ang kanilang buong sambahayan, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Lord, nagpapasalamat po si Ate Luz sa physical healing na naranasan ng bawat isa sa kanyang mga pamilya, Panginoon, na nagkasakit. Lord, yung katawan po namin ay kapag po may problema, kahit po anong gawin namin, Lord, hindi po namin kayang pagalingin. Kaya salamat, Panginoon, dahil ikaw po ang nagparanas ng kagalingan mo sa lahat ng members ng pamilya ni Ate Luz na nagkasakit. We praise you, Father God, and we thank you. Nananalangin po kami, Panginoon, para sa pag-aaral ni Amir. Pagkalooban mo po siya ng karunungan at ng katiyagaan, Panginoon. May mga school projects po siya na ginagawa ngayon. Igawad mo po sa kanya ang talino, ang tiyaga, Panginoon, hanggang matapos po niya ito. I-bless mo po yung kanyang efforts, Panginoon, at dalangin po namin na mataas po yung grade na makuha niya, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, yung pag-iingat mo sa pag-uwi sa gabi mula sa school ni Amir, Panginoon. Samahan mo po siya, Panginoon, at ilayo mo po siya sa lahat ng kapahamakan, Lord. We also pray for financial provisions para sa kanyang tuition, maging sa electric bill, water bills, at lahat po ng bayarin, Panginoon, ng family ni Ate Luz. Panginoon, hindi mo po sila pinagkukulang at patuloy po ang iyong katapatan at patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang pamilya ni Ate Luz. Lord, nagpapasalamat po si Rose Ann sa rank appointment niya, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ang aming mabuting ama and you look upon your children with favor, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ibinigay mo po itong regalong ito kay Rose Ann. At hinihiling din po namin, Panginoon, yung promotion ni Marie, ang kalooban mo po ang masunod sa buhay ni Rose Ann at ni Marie. We're also praying, Panginoon, for Joy. Hinihiling po niya na malagpasan po niya yung pagsubok na kanyang pinagdadaanan ngayon. Hindi ka po bulag, Panginoon, sa lahat ng pinagdadaanan namin. Alam mo po ito, Panginoon. Bago pa po namin hilingin, Panginoon, aware ka na po dito. Nihiling namin, Panginoon, na itong nilalapit ni Joy na trial, Lord, ay ma-overcome po niya sa gabay at sa tulong ng Holy Spirit. Ilapit mo po siya sa iyo, patuloy mo po siyang tawagin, Panginoon, na lumapit sa iyo, maging close po ang kanyang relationship sa iyo, at makilala po niya, Panginoon, kung paano mo po ipapakilala ang iyong sarili sa kanya, Panginoon, hanggang sa kanya pong malampasan itong pagsubok na ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw po ang aming Ama na nangako na hindi mo po kami iiwan ni pababayaan man, at ito po ang mararanasan ni Joy sa kanyang buhay. Maraming salamat, Panginoon, at ikaw po ay aming patuloy na pinapupurihan at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alright, everyone, salamat po sa pagsama ninyo sa panalangin ngayong gabi. There is power in prayer.
At huwag po kayong mag-alala kung hindi po na isama sa live broadcast yung inyo pong prayer request or praise item dahil meron po tayong team of intercessors at patuloy po natin itong ipinapanalangin. Meron lang po tayong a few announcements. Sa March 1st po at 8 a.m., ang ating pong Sunday worship service ay Family Sunday. Lahat po kayo ay aming inaanyayahan. Ganun din ang ating gawain every Wednesday, Power of Prayer every 7 p.m. Meron din pong T40 Batch 4 training sign up. Meron pong orientation na magaganap sa March 27th. Patuloy po natin tong ipanalangin at we pray po na madami pong tumugon. Kung kayo po ay interested or kayo po ay tinatawag ng Panginoon to join the T40 Batch 4 training, makipag-usap po kayo kay Ate Mayet or kay Pastora Mercy. At hindi lang po ito, meron po tayong ongoing outreach Bible study activities. Panalangin po natin ang mga ministry na ito, maging ang Men on Fire on Tuesday. Ito pong week na to ay i-move na po ito to March dahil po sa gawain po sa tahanan ng mga Simon. We would like to call on Pastor Arnel for our prayer and benediction. Okay, salamat po sa bawat isa na nakibahagi sa gawain ito, makalapit sa Panginoon, mailapit ang ating needs through prayer. So, paalala, kagaya ng natanggap nating mensahe mula sa ating Panginoon kanina, o mensahe ng Panginoon kanina, meron pong pahabol akong verse, Ephesians 3:12. In Christ and through faith in Jesus, we may approach God with freedom and confidence. Ayan, talagang yung pong ating relasyon sa ating Panginoong Jesus ay nagbigay sa atin ng karapatan at ng pribileyo na manalangin. So, wakasan po natin ang napakagandang gawain na ito sa pamamagitan pa rin ng panalangin. O Diyos, salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, at higit sa lahat, salamat dahil ikaw yung Diyos na totoo, makapangyarihan, at may concern sa mga tao na sa iyo ay nagtitiwala. Dalangin ko po, O Diyos, bawat prayer request na nailagay sa comment section, ito man ay hindi na ipag-pray ngayon, ikaw po ang tutugon sa lahat ng ito. Salamat, O Diyos, sa bawat isa na ginamit mo upang mangyari ang gawaing ito, yung aming MC, prayer leads, yung mga tao behind the program. Salamat po sa bawat isa sa kanila. At salamat din patuloy na nagiging kasama namin every Wednesday to pray. Although nandun sila sa kabilang side as viewers, patuloy, Panginoon, na dalangin ko, mapagpala ang bawat Excuse me, Pastor. Nakamute po yung mic. Ayan. Sige po, patuloy po tayo manalangin, Panginoon, sa salamat po sa iyo, sa ginawa mo sa gabing ito sa amin. Patuloy kong dalangin, O Diyos, ang pagkilos mo
kasama na doon sa mga prayer request na hindi nasabi ngayon, ikaw pa rin ang tutugon doon sa mga panalangin yon. At salamat po, O Diyos, sa church, sa TMCC na patuloy mong ginagamit upang maging daluyan ng pagpapala sa iba't ibang paraan. Kasama po doon sa dinadalangin namin ngayon, Panginoon, yung ginagawang preparation para po sa aming 70th anniversary, Panginoon, yung mga meetings na ginagawa, yung mga people involved, yung committee na in-establish, Panginoon, dalangin ko yung wisdom na nagmumula sa iyo, yung pagkilos mo sa kanila, yung mga gagawin nilang steps, yung program, o yung buong buwan na yon, Panginoon, maging kapahayagan ito ng kabutihan at kadakilaan mo sa TMCC. Salamat po sa iba't ibang tao na ginamit mo para makarating ang church na to sa ganitong taon. At patuloy kong dalangin, Panginoon, hindi ka pa tapos sa church, patuloy na ikaw mararanasan namin, pagpapalain mo, Panginoon, yung mga negosyo, mga trabaho ng mga anak mo, yung mga plans ng bawat diesels, ng bawat ministry. Ikaw po ang tutugon, ikaw magpapala at yung provision mo, Panginoon, mararanasan din po, Panginoon, ng TMCC. Even yung ginagawang fundraising for TWC, Panginoon, ikaw po, O Diyos, ang kikilos, ang hihipo sa bawat tao, bawat members. Pagpapalain mo, Panginoon, yung patuloy na nagko-commit para magbigay at dalangin kong patuloy, Panginoon, doon po sa aming mga kasama ngayon, especially yung mga tao behind the scene, Panginoon, patuloy mong pagpapalain sila at sasamahan yung aming naging MC, mga prayer leads, papalain mo rin. Salamat po sa bawat isa naging bahagi ng gawain ito, even yung aming mga viewers, Panginoon, at yung maaabot pa ng broadcast na to kahit delayed, Panginoon, yung kanilang panonood, magiging blessing pa rin po ito. Salamat po sa iyo, Panginoon, at patuloy na maranasan ng bawat isa yung kapayapaan, kagalakan, yung kadakilaan ng pag-ibig mo, yung pag-iingat, at patuloy na pagsama at kapangyarihan ng banal na spirito ang maranasan ng bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. 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 Purihin po ang Panginoon na nakumpleto po natin ang ating gawain ngayong gabi. And we would like to thank the tech team sa kanila pong pag-assist sa ating broadcast. Also, the prayer leads who joined me, Pastor Arnel for being our pastor of the day, at lahat po ng sumama sa Facebook at maging sa Zoom. Maraming salamat po.